Mapagpalang araw mga kahabi. So, ang pag-uusapan natin ngayon ay may wildlife registration ka na ba? Okay po. So, yun po ang pag-uusapan natin. Alamin natin ang tamang proseso ng pag-register ng ating mga alagang wild animals. Okay po mga kahabi. So, bago dyan, nais ko po muna humingi ng favor na kung napadaan kayo sa channel na ito ay humingi ako ng favor. Please subscribe my YouTube channel, Olen Aviary at iba pa. Okay po, at don't forget to click the notification na rin po para ma-update po tayo sa mga bagong i-upload natin regarding sa buhay mag-iibon. Okay po, tinatalakay natin dito ang mga endangered species, mga patungkol sa buhay mag-iibon, sa mga regulation and policy ng DENR at saka mga bagay na patungkol sa buhay mag-iibon. Okay po mga kahabi? Okay po mga kahabi, may wildlife certificate ka na ba? So yun po ang pag-uusapan natin. Okay po, kung ano po itong certificate na ating mapag-uusapan. Ano ang Certificate of Wildlife Registration o yung tinatawag nilang CWR? Ang Certificate of Wildlife Registration, CWR, ay ang dokumentong ini-issue ng DENR sa mga individual na nagpaparehistro ng kanilang mga alagang buhay ilang wildlife. So yung pala ang Tagalog ng wildlife, buhay ilang o yung namumuhay sa ilang o yung tinatawag nilang wildlife. Base sa RA 9147 o ang Wildlife Resources Conservation and Protection Act of 2021. Okay po? So yun po ang batas patungkol po sa pagkuha ng Certificate of Registration ng ating mga inaalagaang buhay ilang. Okay po, yung mga wildlife o yung mga endangered species. So alamin po muna natin ano po ba yung RA 9147. Wildlife Resources Conservation and Protection Act, Republic Act number 9147. An act of providing for the conservation and protection of wildlife resources and their habitat, appropriating funds therefore and for other purposes. Okay po? Ang batas na nagpapatibay ng pananatili at pangangalaga ng mga buhay ilang at sa kanilang mga tirahan. So yun po ang batas na dapat natin sundin para ma-issuehan po tayo ng CWR. Okay po? So alamin natin ang tamang proseso ng pag-register ng ating mga alagang wild animals. Okay po? So bago tayo magpatuloy, gusto ko lang pong i-share sa inyo ang nakaka-proud na si Tatay Lolo Paulito Angos at 89 years old, a proud mag-iibon, now a CWR holder. Okay po, congratulations po Tatay Lolo Paulito Angos. So kung kaya ni Lolo at age 89, how much more us na mga mas bata kay Lolo at kay Tatay Paulito Angos. Kung kaya ni Lolo, kaya rin natin ito. Okay po mga kahabi, tara pag-usapan natin ang mga dapat hakbang para makakuha po tayo ng certificate sa DENR. Okay po, let's go, let's go! So mga kahabi, ano ang requirements para sa pag-file ng CWR? Okay po, una po, duly accomplished CWR application form with attached 2x2 or passport size picture. So itong application form po ay pwede natin ma-download sa DENR website, sa Google or pwede nating sumadya sa DENR office or sa Sentro office or sa Penro office. Okay po, sa sangay ng DENR. Doon po natin makukuha itong CWR application form.
At saka po, pipila pa po natin ito. Duly accomplished. Okay po? So ito po ang una nating requirements para makapag-file tayo ng CWR. Pangalawa po, proof of legal acquisition. So ito po, natalakay na po natin kung ano po yung proof of acquisition at saka ano po yung napapaloob sa proof of acquisition. Unang-una po, yung sales invoice, official receipt, notarized, DOS, DOD, and DOE. Okay po? So ito pong DOS, DOD, at DOE na pag-usapan na rin natin po sa previous video ko. So kung may time po kayo, pwede nyo pong balikan. Okay po? Kung ano po mga ibig sabihin. At ito po ay pag nakakuha po natin to, dapat po ay naka-notarize. Papupunta po tayo sa notary public. Okay po? At ang mag-i-issue po nito, ito makukuha natin to doon sa may CWR holder po or sa W-Farm Permit holder. Okay po? So sila po yung nag-i-issue ng DOS, DOD, or DOE. Okay po? So meron pang ibang legal acquisition, proof of legal acquisition issued by DNR, wildlife permittees. Pwede rin po ito, wildlife import certification. So kung tayo po ay nag-import ng endangered species sa ibang bansa, ay mayroon po mga kakulang dokumento. So pwede rin po itong magiging proof of legal acquisition. Okay po? At CITES import permit. Okay po? So yun po ang mga basihan ng proof of legal acquisition kung tayo ay magpapile ng CWR. Okay po? So yung local transport permit po issued by DNR office, kung ang napagbilhan natin or napag-acquire natin ng endangered species ay hindi po natin kalugar. Halimbawa po, kung tayo po ay nasa NCR at yung napagkunan natin ng endangered species ay nasa Cavite or sa kalapit na bayan. So, si CWR holder po or CW Farm Permit, yung pinagbilhan natin ng ibon, siya po ang kukuha ng LTP or Local Transport Permit sa DNR po upang matransport po yung ibon na ating na-acquire sa kanya. Okay po? Pero kung along NCR naman po lang ang ating na pag-acquire, hindi na po kailangan ng LTP or Local Transport Permit. Okay po? So yun po yung ating pangalawang requirements para pag-file ng CWR. Pangatlo po yung inventory list of wildlife species to be applied. Separate sheet is needed if the goes beyond the provided row in the application form. Okay po? So, kailangan ilista natin yung species na ating ipapile or ating ipaparegister sa DNR kung ilang pong species ang ating ipaparegister. Kung sumobra naman po doon sa form yung ating mga species na ipaparegister, kailangan po magkaroon ng separate sheet if needed. Okay po? Para mapunuan. Lahat po ng ating ipaparegister sa DNR, kailangan po ilisulat natin sa sheet yung ating mga species. Okay po mga kahabi? So yun po ang ating pangatlong requirements para sa pag-file ng CWR. Pang-apat po, yung documentary stamp. Okay po? Ito po ay makukuha natin sa DNR. Regional or Centro Environment and Natural Resources to be fixed on the CWR. Katulad din po nito. Ito po ay i-attach sa ating CWR. Pag ito na po ay na-aprobahan na po yung ating pagpapile, yung ating registration, at pag na-release na po yung CWR ay katulad din po ito. I-attach po yung documentary stamp. Okay po? Panglima po yung registration fee. Okay po? So tatalakayin natin yung registration fee kung magkano. Pang-anim po
yung inspection of the wildlife on the part of DNR. So yung part naman po ito ng DNR, yung mga inspection team ay magkakaroon po ng actual visitation sa ating ibunan, sa ating aviary or sa ating farm. Kung i-check po nila kung tayo po ay may kapasidad na mag-alaga ng mga endangered species doon sa lugar na ating binigay na address. Okay po mga kahabi? So hope meron tayong mapoprovide or maka-comply natin itong mga requirements na hinahanap ni DNR para makapag-file tayo ng CWR. So napakasimple naman po. Kayang-kaya po natin ito i-provide para makapag-file na tayo ng CWR sa DNR at maging legal ang ating pag-aalaga ng ibon. Okay po mga kahabi? Pagkuha or sa registration ng CWR ay natutugma rin po yung mga tanong ng ating kahabi. So bibigyan natin na pansin para sa kanilang mga katanungan. Si Junjo Natada, ang sabi niya po, bawat piraso po ba ng African lovebirds mayroong papel or permit lang na nag-aalaga ka ng ibon? Okay po, so kahabi Junjo Natada, so sa ating topic na to, dito nyo po malalaman na ang proseso ng pagkuha ng CWR registration. Okay po, so panoorin po natin. At ganoon din po, user MG, pakituruan po ako kung paano kumuha ng permit. So tama-tama po ang inyong mga tanong kahabi at user MG Junjo Natada. Tara, panoorin natin at pagsabahan, sama-sama natin pag-aralan ang patungkol sa pagkuha ng permit or certificate sa DNR. Okay po? So, yung pangatlo nating tatalakayin, magkano ang registration fees para sa pag-apply ng CWR. Okay po? So, minsan dito nalilito ang ating mga kahabi kung paano at kung magkano raw ang babayaran natin sa pag-register ng ating mga ibon. So, ito po, pakinggan nyo at intindihin mabuti kung magkano ang registration fees para sa pag-apply ng CWR. 1 to 50 heads, isa hanggang 15 pirasong ulo ng ibon ay 50 pesos po ang ating babayaran. So ganun po kamura maningil si DNR. So kayang-kaya po natin magpa-register dahil sa fees pa lang minimal 50 pesos po. At yung 50 pesos po ay mapupunta po sa cover and administrative cost and services. Dito mo, ibabalik din pala sa atin yung 50 pesos dahil siservisyuhan pa tayo. Okay po? So napakaliit lang po ng bayarin. Kung meron naman po tayong 51 to 100 heads, so na ulo ng ibon ay 500 pesos naman po ang registration fee. Okay po? So, kung meron naman tayong 101 to 200 heads na ibon, ay 750 pesos naman po ang ating babayaran. Okay po mga kahabi? Kung meron naman tayong 201 heads and above, kahit ilan na po, ay 1,000 pesos lang ang ating babayaran. So, napaka minimal ang babayaran po para sa registration fee para sa atin mga endangered species. So, mga kahabi, maghandaan na po natin ang registration fee para sa ating mga endangered species. Okay po mga kahabi? Mga kahabi, ano naman ang responsibilidad ng wildlife breeders at CWR holder? So, kung na-issuehan na po tayo ng CWR, ay meron pa rin po tayong responsibilidad bilang CWR holder or wildlife farm permit. Okay po? Ano po yung mga responsibilidad natin? Okay po? So, unang-una po, maglagay ng angkop na marks
at tags para sa pagkakakilanlan ng mga parental stocks at progenies. Okay po. So kung meron tayong mga ibon at maganda po lagyan natin sila ng mga leg band o yung ring. Okay? Ring band. Okay po. Para ma-identify natin ang ating mga parental stocks. At saka po pag nagka-progenies, maganda po malagyan din natin ng mga ring band para malaman natin or ma-identify natin ang pagkakakilala ng ating mga endangered species. Bakit po? Para pagdating sa QBR ay malalaman po natin. Ito, tatalakay natin yan sa susunod, mamaya-maya. So, yun lang po muna. Maglagay tayo ng naangkop na mga marks at tag para sa pagkakilanlan ng mga parental stock at progenies. So, yun po ang ating responsibilidad bilang CWR holder. Pangalawa po, pahintulutan ang mga authorized DNR employees na ma-access sa mga buhay ilang, wildlife at pasilidad para sa inspection at ma-monitor. Okay po? So, meron pong access dapat ang ating mga DNR inspector sa ating aviary, sa ating farm, sa ating mga ibunan, sa ating bahay. So magkakandak po sila ng monitoring. So hindi natin alam kung paano ang schedule, pero magkakandak po. So bawat regional DNR ay ginagawa po ito. So aabisuhan naman po ang bawat CWR holder or W Farm Permit regarding po sa pagmomonitor ng mga inspection team ng DNR. So bigyan po natin sila ng access or karapatan na ma-monitor or ma-inspect po yung ating mga pinarehistrong mga endangered species. Okay po mga kahabi? Okay po, pangatlo po, kumuha lamang ng additional wildlife stock alinsunod sa mga umiiral na batas, tuntunin at regulasyon at mula lamang sa mga pasilidad na may mga permit sa DNR. Okay po? So kung tayo naman po ay magdadagdag ng mga stock or mga bagong mga endangered species, ay kailangan po ay dokumentado at detalyado at meron din po ito mga legal papers na galing din po sa legal na CWR holder at wildlife farm permit holder. Okay po? Dapat po kung may magdadagdag tayo ng mga additional stock, additional species, ay dapat po meron din itong mga documents. Okay po mga kahabi? So pang-apat po, magsumite sa DNR ng report sa pagkuha ng additional wildlife stock, production, progenies at mortalities na sinusuportahan ng necropsy report sa pamamagitan ng quarterly breeding report sa bawat quarter na sumasaklaw sa mga sumusunod na panahon. Okay po? So ito na po yung QBR. Kailangan obligado natin ito na gawin quarterly at ating responsibilidad na i-detalye natin ng tama na ayon sa aktwal ng bilang yung ating mga inaalagaang mga ibon or mga endangered species. Okay po, tulad ng additional wildlife stock, ilalagay din po natin ito sa QBR. Production ng ating mga stock, progenies. Okay po, kung tayo may mga paanak, ilalagay din po natin sa QBR. Katulad nitong sample, medyo maliit, pero pwede nyo pong i-download or makahingi ng QBR sa inyong nasasakupan na penro or sentro or sa DNR NCR. Okay po mga kahabi? Tapos pati yung mga mortalities ay obligasyon din po natin at responsibilidad na ilathala sa QBR kung meron pong namamatayan tayong hayop. Para sa monitoring po ito, para nagtutugma ang aktwal at yung mga monitor at yung mga nasusulat natin
sa QBR. Okay po mga kahabi, hope meron tayong natutunan. Okay po, so kailan naman po yung quarterly? Okay po, ito po yung mga quarterly na pwede tayong magsumiti. Ito yung mula po January hanggang March, ito po yung first quarter. Okay po, kung ano po yung kaganapan mula sa 3 buwan na yan, January to March, sa first quarter ay atin pong i-report. Okay po, mas maganda po yung last 10 days ng every quarter. Okay po, pwede na tayong mag-submit. So kailangan bago po matapos yung quarter na yon ay makapag-submit na po tayo ng quarterly breeding report. Okay po, so first quarter, January to March. So 3 months po yan. Second quarter, March to June. March, April, June. Yun po ang second quarter. Ang third quarter, July to September. July, August, September. Yun po ang third quarter. At ang fourth quarter po ay October to December. October, November, December. So on and so forth. Ganun lang po, paulit-ulit. Hanggang po tayo ay nabubuhay. Dahil ito pong CWR ay hindi po matitigil. Hanggang nabubuhay ang ating mga alagang ibon ay kailangan magsusumiti tayo ng quarterly breeding report. So ganun lang po kasimple mga kahabi ang mga proseso at mga regulasyon at mga responsibilidad para sa pagkuha natin ng CWR. Mga kahabi, so gusto ko lang pong i-shoutout ang ating mga kahabi na sina Felipe Gapati, Rale San Diego, Alo, shoutout po sa inyo, at Hero Siruan, Mac John Basco, Robert Pamintuan, Taiko Roger, Rene Boy Cayetano. Shoutout po sa inyo mga kahabi. So doon po sa mga hindi ko nabanggit ay sa susunod na video po ay atin pong isa-shoutout po kayo. Okay po mga kahabi, maraming po salamat. Mga kahabi, hanggang dito lang po muna ang ating video regarding po sa certificate registration, kung paano pagkuha or paano mag-register ng ating mga endangered species sa DNR. Okay po, so meron na po tayong nalaman na tamang proseso ng pag-register ng ating mga alagang wild animals o yung ligaw, buhay ilang kung sa Tagalog ng wildlife. Okay po mga kahabi, so hope meron tayong natutunan regarding po sa mga pamantayan, sa mga requirements ng DNR para po tayo ay makapag-rehistro sa DNR. Okay po mga kahabi, hope nagustuhan nyo itong video na to. Maraming po salamat. Maganda ang buhay pag may alagang ibon sa ating bahay. Lalong-lalo na po kung ito po ay ating naparehistro sa DNR at magkaroon tayo ng CWR or W Farm Permit holder na po tayo. Okay guys, maraming po salamat. Mabuhay and God bless. Thank you for watching.